Good morning po sa bawat isa. Isang mapagpalang umaga sa atin pong lahat. Ang Diyos po ay mabuti. Amen. Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Sarap po na magpuri sa ating Panginoon at sama-sama po tayo. Isang malaking pribilehiyo po para sa atin na ang Diyos ay masamba natin sa Espiritu at sa katotohanan. So marami man po tayong pinagdaanan ngayong linggo na ito. Alam ko po pagod yung iba sa trabaho. Talagang makikita natin yung pagod na katawan. Ito yung kapahingaan po natin itong Sunday. Ito yung rest natin para sa Panginoon. At ma-recharge po tayo dun sa kapaguran na nangyari po sa isang linggo. So nawa po ang salita po ng Diyos na marinig po natin ay magsilbing paalala at inspirasyon sa ating po lahat para tayo ay lumakas ulit. Amen po? Amen. So, pray po Panginoon. Sige po. Happy Father's Day. Sa lahat ng mga tatay, apat yan. Mukhang tatay wala. Salamat po. Ating mga tatay ay talagang pagod sa pagtatrabaho. Inibigay ang best para sa kanilang pamilya. So, saludo po sa mga tatay. Sige po, simulan po natin ating po mag-aaral. Nasa buwan po ito, ang pinag-usapan natin ay yung spiritual na paglago. Isa sa mga aral na dapat nating maunawaan, isa sa aral na dapat nating matutunan, ay yung paano tayo lalago sa ating buhay Kristiyano. Palagi po natin yung narinig. Siguro na kung isa pa lang tayo na Kristiyano, narinig na natin, dapat lumago ako. Hindi ako manatiling baby, hindi ako manatiling bata. Dapat lumalago ako. Last week, na pagdipuyan ni Brother Alki, talagang hindi man tumatangkad, pero yung spiritual na buhay ay lumalago. So, ang paglago po hindi lang makikita sa physical, hindi sa panlabas na anyo, makikita ang paglago, kundi sa panloob at pagbabago nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. So marami po sa atin ang kailangan dapat na lumago. Amen po. Naniniwala po ba kayo doon? Marami sa atin na ang paglago ay kailangan po natin lahat. Kasi po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa na mananampalataya, maging sa church, ay lumago po ito. Ang paglago, hindi natin makikita o mababase doon sa mga activity lang na ginagawa ng church o doon sa dami ng mga involvement natin sa ministry. Hindi po doon nakabase ang paglago. So ito po ay ginagawa natin para matuto. Nagmi-ministry tayo para tayo ay matuto, mahugot ng Panginoon. Kasi pagka na-involve ka sa ministry, doon mo mararanasan ang iba't ibang buhay ng isang lingkod ng Panginoon. At doon natin masusubok yung ating katatagan sa paglilingkod sa ating po Panginoon. So, iba't iba yung mga experience po natin. Iba't iba yung karanasan po natin. Pero, sa kabila nun, ito yung nagtuturo sa atin, nagtutulak sa atin para makitaan po tayo ng paglaro sa ating buhay spiritual. Kaya gusto po ng Panginoon, pinaka-goal ng Panginoon, ay yung lumago tayo individual, at the same time, dahil tayo na sa church, lumago din po yung church na kinabibilangan po natin. Hindi ko po, hindi ito padamihan ng ministry. Hindi padamihan ng activity na ginagawa mo sa church, kaya kasi nasabihan lumalago. Hindi po doon nakabase doon. Okay? So, kundi yung paglago ay doon sa paglalim sa pagkakilala po natin sa ating po Panginoon. Ayaw ng Diyos na manatili tayong baby. Maraming iba sa atin ay baby face. Pero hindi tayo dapat baby ang habang buhay. Okay? So, God wants us to grow up
maranasan po natin yung buhay na gusto ng Diyos para po sa atin. So, dapat ang paglago ay nakikita sa ating pong pamumuhay. Dito po sa pag-aaralan po natin sa Ephesians, nakabilang po dito kasi itong Ephesians prison, epistle po. So isa to sa mga sulat ni Apostol Pablo, doon siya ay nakakulong. Pero sa kabila ng kanyang kahirapan na dinaranas doon sa kanyang pagkakakulong, meron pa rin siyang kahilingan doon sa mga mananampalataya. Imagine niyo po, mahirap yung sitwasyon niya, pero meron siyang pagnanais na matulungan yung kapwa mananampalataya. So nakabilang po dito si Paul dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon. Ang reason, nakahalos siya ng salita ng Diyos, tinuli siya at ikinulong po siya. Maraming beses sa kanyang buhay, ay kinulong siya dahil sa kanyang tapat na paglilingkod sa Panginoon. So ganun pa man, ang kahilingan po niya sa mga Christian, mga mananampalataya, ay mamuhay ng karapat-dapat dahil itong mga Kristiyano ito na kanyang sinulatan ay tinawag ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, tayo nakakilala sa Panginoon kaya tinawag tayo ng ating pong Panginoon. Tama po? Yung una, ayaw pa nating pansinin ang Panginoon. Pero dumating yung pagkakataon na makarinig tayo ng salita ng Diyos, tinawag ka ng Panginoon para siya ay paglingkuran. Kaya naniniwala ko, bawat isa na mananampalataya o bawat isa na sumampalataya sa Panginoon ay dapat naglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Maraming paraan ng paglilingkod. Hindi natin pwedeng sabihin yung paglilingkod ni Sis Kay, ganun din dapat ang gawin ko. Yung paglilingkod ni Brother Ray, dapat ganun din ang gawin ko paglilingkod. May kanya-kanya tayong tawag ng Diyos. May kanya-kanyang ibinigay na kaloob ang Diyos sa bawat isa para magamit mo ito mapaglingkuran ang ating Panginoon. Tama po ba? So sabi ni Apostol Pablo, ang kahilingan niya, nung siya'y sumusulat sa mga mananampalataya, mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang tinawag ng Diyos. Kaya sabi ko nga, lahat po tayo tinawag ng Diyos. Dati na humaling tayo sa mundo, namumuhay tayo sa mundo. Pero from mundo, tinawag ka ng Diyos para mamuhay sa Kanya. Amen po. Kaya hindi na tayo namumuhay at umaayon sa takbo ng mundo. Namumuhay na tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po. Kaya gusto ng Diyos makita sa atin na lumalago bilang sa Kristiyano. Hindi po tayo manatiling cute o baby, magpatuloy tayo sa ating paglago. Ano yung mga paglago na gustong iparating ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 4? Sabi niya sa verse 2, maging mahinahon kayo. Sa chapter 4, verse 2. Wala pa po yan. Kakandaan pa siya yung wala pa po yan. Introduction pa lang. Sabi dun sa verse 2, maging mahinahon kayo, kasi dun sa verse 1, yung kahilingan ni Apostol Pablo na mamuhay ng karapat-dapat ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. So verse 2, sabi niya doon, maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Ito yung mga pag-uugali na hinihiling ni Apostol Pablo na ipamuhay natin. Ulitin ko po yung sinabi doon. Yung una, mahinahon. May mahinahon po ba dito? Minsan. Hindi natin masabing palagi. Minsan mahinahon, pero minsan wild. Tama po ba? So, isa yun, mahinahon. Sabi doon, pangalawa, mapagpakumbaba. Hindi dapat mapagmataas. Mapagpakumbaba. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak. Ano pa? Maunawain. Yan. Ano bang sitwasyon ng buhay, dapat maunawaan natin ito. Alitan sa bawat isa, dapat maunawaan natin, paging pinagagalingan, magpaumanhinan. Kasi sabi doon, may pagkukulang tayo, bawat isa. Hindi po tayo perfecto. Tama po ba? Bawat isa sa atin, merong tinuturo ang Diyos, inuhubog tayo ng Diyos, kaya may pagkukulang tayo. Hindi lahat ng tumatayo sa pulpito perfecto.
Isa po ako doon. Hindi ako perfecto. May pagkukulang din po ako. Kaya pag tinignan natin yung tao, base sa kanyang panlabas na anyo, mag-judge natin. Tama po. Hindi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya dapat magpakumbaba, magpaumanhinan, kasi may pagkukulang ang bawat isa. Ito yung gusto ni Apostol Pablo na pag-uugali na ipakita natin sa ating pamumuhay bilang tinawag ng Panginoon. Sabi sa verse 3, magsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa ninyo mula sa Espiritu sa pamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Tayo po'y tinipon ng Diyos sa isang simbahan. Tama po. Minsan may pagkakataon na tayo hindi nagkakaintindihan. Anong sabi? Magpaumanhinan sa isa't isa. Magpakumbaba sa isa't isa. Kasi, sabi doon, dahil ang Espiritu na sumasa atin, ang nag-iisa sa atin. Pinag-iisa tayo ng banal na Espiritu. Pinananahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Bawat isa. Amen po. Yan na nagkukundik sa atin na dapat makipag-isa tayo. Hindi division. Makipag-isa. Magkaisa po tayo. Kasi ito yung tanda ng mapayapang pagsasamahan. Nawawala po ang pagkakaisa dahil nag-aaway-away. Agree po ba kayo doon? Kahit sa loob ng tahanan, pag mayroong hindi pagkakaunawaan, nag-aaway, walang pagkakaisa. Amen. Pagkatahimik po kayo, nakakabahan ako. Okay? Walang pagkakaisa dahil nag-aaway-away. Walang mapayapang pagsasamahan. Hindi lang sa tahanan, hindi sa church, meron pong ganyan. Sa loob ng church, lumilikha minsan ng kaguluhan. Lumilikha ng pagkakawatak-watak. Hindi natin namamalayan, unti-unti na nasisira ang church. Kaya maganda pa yung ginagawa natin ngayon na meron tayong daily prayer. I encourage everyone. Ito po yung nakikiusap ako sa inyo. Hindi lang po ito pang worker. Hindi lang po ito pang leader. Lahat po tayo kailangan nating mag-iisa dahil pinag-isa tayo ng Diyos. Ang Espiritu na nasa inyo at nasa akin ay hindi magkaiba. Iisa. Ang sabi ng talata, pinagsama-sama tayo dahil iisa ang Espiritu sumasa atin. Amen po ba? Amen po. Amen. Pagpasensyahan niyo na po, medyo may tiin yung ano ko. Okay? Ito po yung kailangan natin. Hindi natin pwedeng baliwalain kasi bahagi po tayo ng katawan ni Kristo. Sa gitnang kalingkingan, damdam ng buong katawan. Pag may problema ang isa, lahat po tayo apektado. Amen po ba? Pag nakita natin may malungkot, apektado po tayo, lahat tayo malungkot. Pero pag nakita natin masaya ang isa, apektado rin tayo, masaya tayo lahat. Ganun po yun. Kaya kung meron tayong gawain ng panalangin, dahil sa panalangin po na ginagawa natin ngayon, yung daily prayer, mas nagiging maliwanag sa atin yung pangusap ng Diyos dahil kinakausap natin siya. Kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin, gagawin po natin. Ayaw ng Diyos ng pagkakawatak-watak. Ang gusto ng Diyos pagkakaisa. Kasi ito yung tanda ng maayos na pagsasamahan. Kaya dapat, babantayan natin ang bawat isa nang sa ganun, may pakita natin yung pagmamahalan, pag-umunawaan, pagpapakumbaba, pagpapasensyahan sa mga pagkukulang ng bawat isa. Sabi sa verse 4, sapagkat iisang katawan lamang tayo. Ephesians chapter 4 verse 4. Iano ko lang po yung mga naunang verse. Nakalagay sa verse 4. Sapagkat iisang katawan lang tayo. Mahalaga po yun na maintindihan natin. Iisang katawan po tayo. Hindi po tayo iba't ibang katawan. So, iisang katawan lamang tayo na may isang espiritu at isa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Hindi po nagbago si Apostol Pablo. Dito sa verse 1, sinabi niya, tinawag tayo ng Diyos. Dito sa verse 4, inulit niya, tinawag tayo ng Diyos. Kaya dapat makita ang pagkakaisa. Agree po ba kayo doon? Kasi sabi ng salita ng Diyos kailangan mag-agree po tayo. Hindi ko po sabi yun. Amen po ba?
sabi po ng salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, paniwalaan po natin. Kasi hindi yan nagbabago. Totoo po yan. Ang tao, nagsasalita, minsan nagbabago. Kaya may pagkukulang ang tao. Hindi po tayo perfecto. Pero kapag ang Diyos ang nagsalita, maniwala ka. Kasi perfecto siya. At never siya nagkamali. Kaya sabi niya, iisang katawan lamang tayo na may isang espiritu. Kaya sabi doon, may pag-asa tayo na matuto, malaman, na tayo ay tinawag po ng ating Diyos. So meron tayo isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Iisang Diyos at siya ang ama natin lahat. Ito ang maganda, sabi sa verse 6. Naghahari siya. Kumikilos at nananakan sa ating lahat. Naniniwala po ba ito? Naghahari. Ang banal na Espiritu na sumasa atin, naghahari siya. Amen? Pinaghaharian tayo ng Diyos. Kaya hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin pwedeng kontrolin ang ating buhay. May mga iba tayong desisyon. Tayo nasusunod minsan. Pero pinaghaharian dapat tayo ng Diyos. Maunawaan natin na ang Diyos ang nagkahari sa atin. Kaya dapat masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban ko. Nagkakaroon ng problema sa buhay po natin, even sa church, dahil nasusunod yung gusto natin. Hindi yung gusto ng Diyos. Amen po. Pakinggan po natin mabuti. Ito yung dapat natin mapakinggan. Naghahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Kasi pinapatungkol po dito ni Apostol Pablo, yung church sa Efeso. Yung kahilingan niya na mamuhay sila ng karapat-dapat, sinite po dito. Take note, dahil nasa church sila, ipakita po dapat ng katawan ni Kristo yung pagkakaisa. Verse 7, sabi doon, ngunit binigyan ang bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Imagine niyo po, sabi ko nga kanina, yung gawain ni Sis Jay, hindi ko gawain. Yung gawain ni Brother Ray, hindi ko gawain. Gawain natin lahat iba-iba. Pero pinagsama-sama tayo ng Panginoon sa isang katawan. Sa isang church, kailangan natin gawin kung ano yung karapat-dapat para sa ating Panginoon. Amen po. At dito sa scripture po natin, Ephesians chapter 4, verse 11 to 16, doon po tayo ikot ng ating po pag-aaral ngayon. Binigay ko lang po sa inyo yung introduction. Kaya basahin po natin, verse 11. Ang iba'y ginawa niyang apostol, kasi sabi niya doon sa Lina, sa verse 7, nagbigay siya ng mga kaloob. Bawat sa atin, binigyan. Kaya lahat po tayo may regalo tinanggap sa Panginoon. Kaya tayo dapat magagamit sa gawain ng Panginoon. Sabi niya, ang iba'y ginawa niyang apostol. Meron po mga apostol dito. Parang feeling niya, apostol siya. Ang iba'y propeta. May propeta po ba? Meron? So, ang iba'y mangaral ng magandang balita. Ito yung mga evangelist. Meron? Baka hindi niyo pa na-discover yung mga kaloob na binigay ng Diyos sa inyo. So, ang iba naman ay pastor. Meron po ba? Mas marami Kanina, wala sa propeta, sa evangelist. Pastor, meron. Nasa kamay ng mga isamang pastor? Wala na. Kahapon po nandun kami sa meeting sa DASMA ng mga ministry para nagkakabiruan doon sa kila Brother Jury. Kaya hindi po si Brother Jury. Pinagsin ko na yung pangalan. Nag-graduate po. Kasama niya si Sis Ana. Inanak ko po sa kasal yun. Diba? Matanda na ako. Inanak sa kasal. So nakabiruan. Magpapastol yan si Brother Jury. Di ba lang sila nagsabi na kapag pastor daw, walang pera. Mahirap. Naniniwala po ba doon? Hindi. Mukha mo ba walang pera? Maghihirap daw kapag pastor. Sabi nila. So, dinipensahan ngayon ni Pastor Jerry. Tama ko, Brother? Pastor Jerry ka. Dinipensahan niya.
Sabi niya, matagal na ako nagpastor, pero yung anak ko nagtapos. Hindi naman ako binabayan. Ngayon may sarili na kaming bahay. Imagine ninyo. So, mali yung kaisipan na nasagap natin na kapag ikaw ay nagpastor, pulubi ka. Amen po? Ewan po kayo matawag na magpastor. Brother, wag po matakot na magpastor. Archie. Wag matakot. Kasi ako, pinangahawakan ko din po yung sinabi sa awit eh. Sa tanang buhay, sabi ng awit, ng mga awit, sa tanang buhay niya, sa taong tapat, wala siyang nakita na ang anak ng Diyos naging hampas lupa. Amen. Matindi ito, hampas lupa. Kasi pagka hinampas mo yung lupa, parang hirap na hirap na, no? Imbis na dibdib yung dinadagukan, yung lupa. Okay? So, hindi hampas lupa. Sabi nga sa 2 Corinthians, di ba? Ang Diyos natin, ang Ama natin mayaman, kaya tayo ay mayaman na rin. Diba? Sabi ko na salita ng Diyos. Kaya, hindi man kayo pastor, pero anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka magiging hampas lupa. Ganun po. Panghawakan po natin yun. So, yung babinigyan ng kaloob bilang magpastor, iba naman, guro. So, 5-fold ministry po ito na ibinigay sa church. First, ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal. Imagine ninyo, lahat ng kaloob na ibinigay sa atin, hindi man natin na-discover ngayon, pero lahat yan ay ginawa para makatulong sa church at para mapaglingkuran ang ating Diyos. Paliwanag ko, ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal. Dati hindi tayo banal, pero ginawang banal ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Amen? At para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Napakaganda ng word dito, para lumago. Itong mga kaloob na ito, ibinigay ng Diyos para ihanda ang bawat isa sa paglilingkod. Ang purpose nito, lumago at maging matatag. Ang alin po, ang katawan ni Kristo. Ang church. Amen po. Imagine niyo kung wala ditong mga naglilingkod sa Panginoon. Walang paglago. Kaya kung ako man po ay pastor, dapat meron na pong tinitrain na second lighter. Amen? Kasi hindi naman panghabang buhay na ako ay tatayo sa pulpito at mag-preach. Pwede akong mapalitan. Kaya kung mapalitan ako sa aking posisyon, okay lang. Kasi ang gusto ng Diyos, lumago ang kanyang church. Hindi ko pwedeng panghawakan, akin ito, posisyon ko to. Ikamamatay ko pag inalis ako dito. Maling kaisipan. Amen po ba? Kaya bawat sa atin, merong ibinigay ang Diyos na kaloob. Gamitin natin para paglingkuran siya. Kasi ang purpose ito, lumago at maging matatag ang katawan ni Kristo. Ito ang church. Amen po? So lalago tayo kung tayo'y mayroong pagkakaisa. Binanggit ko sa mga unang talata. Yung maayos na pagsasamahan, pagkakaisa, yun ang dapat na maipakita. Yun yung karapat dapat na pamumuhay ng mga tinawag at pinabanal ng ating Diyos. Amen po. Verse 13. Sa ganitong paraan, maaabot natin lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya. Paulit-ulit po. Diyan sa buong chapter niya, paulit-ulit ang mga salitang pagkakaisa, paglago, lumago, pananampalataya, binanal, paulit-ulit po yan. Kasi sabi niya, sa ganitong paraan, so lumago yung church, maging matatag ang church, dahil binigyan ng kaloob. Sa ganitong paraan, maaabot natin lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Nabanggit ni Brother Archie nung Sunday, Mala Kristo.
Di ba palagi natin narinig yan? Maging katulad ni Kristo. Kasi si Kristo, perfect na eh. Tayo hindi pa. Kaya kapag tayo ay lumalago, nagiging malakristo tayo. Lumalago sa ating buhay, spiritual. Kung ang ating physical body, pinapakain natin ng mga tamang pagkain para lumakas, ganun din dapat ang ating espiritu. Yung pananalangin po natin daily, yung online prayer po natin, pagkain spiritual po yun. Nabanggit po yung Brother Archie nung Sunday. Yung prayer, tama po, pagkain spiritual po yun na kailangan ng ating spiritual na buhay. Kapag inalis po natin yun, may kulang na nutrisyon sa ating spiritual na buhay. Kaya kailangan tayong lumago. Verse 14, at kapag naabot na natin ito, ano yung tinatawin ng naabot? Yung maturity. Yung paglago. Kapag narating na natin yun, hindi na tayo tulad ng ano po? Ayun. Yun ang purpose ni Apostol Pablo. Sinasabi niya ito sa mga Kristiyano doon sa church sa Efeso, kailangan maabot natin yung paglago, yung maturity. Nang sa ganoon, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ang isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang. Nakakatakot po ito. Meron po sa church na ganito. Mga taong nanlilinlang. Alam na nga yung tama, binabaluktot ka. Kaya sabi, ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. Nakakatakot. Meron ganyan sa church na parang cancer na sumisira sa loob ng church. Yun po yung nakakatakot. Kaya kung hindi tayo lalago, hindi tayo mananatiling bata, ang isip natin pabago-bago. Madali tayong matangay ng mga sabi-sabi, ng mga salitang hindi maganda, puro oo nga, tama. Pero hinakatid ka na pala sa kamalian. Pero kung ikaw ay matured na mananampalataya, hindi mo i-entertainin yung mga ganung salita. Ikakat mo na agad. Then alam mo sa sarili mo, hindi makakabuti sa aking buhay at sa church. Masisirang ang gawain ng church kung i-entertainin ko yung mga ganung kaisipan, mga ganung salita. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Sabi diyan, may mga tao na nagdadala ng iba't ibang aral na nanlilinlang lang. Marami pong ganyan. Kasi hindi lahat ng nasa church, may tupa. May baka. Oo nga. Hindi pwedeng sunod-sunuran tayo. May sarili tayong pag-iisip. Kaya yung isip natin, punuin natin ang salita ng Diyos para mabatid natin kung ano yung tama at mali. Hindi nakikinig ka na lang sa nagsasabi sa'yo, mali na nga yung sinasabi, oo nga. Hindi pwede kong ganon. Ang banal na Espiritu ay nasa atin, nananahan sa atin. Pinag-aharian tayo. Meron kang binigyan ka ng Diyos ng sariling pag-iisip para mabatid kung ano yung tama at mali. Amen po. Hindi tayo susunod lang dahil, may authority ba siya, may kapangyarihan ba siya, may pera ba siya? Oo nga. Kahit mali na, oo nga. Inaakay tayo sa kamalian. Negets po ako. Meron po yan sa church. Kaya si Apostol Pablo, ito din yung warning niya. Dapat maabot natin yung maturity. Okay? Kasi pag nanatili tayong bata, ayan, bago-bagong isip, nadadala tayo ng mga taong nanlilinlang. Kasi alam niyo ang gawain ng kaaway, mahirap magwasak ng mga. John 10:10. Tama po? Tatlo lang. Hindi masaya ang kaaway o ang diablo kapag may pagkakaisa sa loob ng church. Hindi masaya ang diablo. Gusto niya sirain. Kapag ang pamilya masaya, nagkakaintindihan, may pagkakaisa, ayaw ng diablo yun. Gusto niya wasakin. Agree mo ba kayo doon? Yun yung gawain. Wala siyang ibang gustong gawin.
kundi mag-create ng kaguluhan, mag-create ng division. Yun lang. Ayaw ng Diyos yun. Kaya paalala niya sa atin, lumago tayo sa spiritual na buhay. Para ikaw mismo, kung halimbawa ako, tatay, ng aming tahanan, nababatid ko kung ano yung makakabuti sa aking pamilya. Alam ko kung anong direksyon na dapat tahakin ng aking pamilya. Alam ko kung anong dapat tahakin ng aking ministry, ng church. Yun po dapat. Kasi walang ibang gusto ang kaaway, kundi sirain ang bawat isa. Pansinin nyo, simula January hanggang ngayon, araw na ito, ilan na yung mga naranasan nyo na hirap sa inyong pamilya, hirap sa inyong ministry, hirap sa church. Napakadami po. Ako, napakadami. Pero salamat sa Panginoon dahil pinapaalalahanan ako ng kanyang salita na hindi ako dapat manatiling bata. Kasi ang bata, kapag kasinaway mo, nagmumukmuk na lang. Anong gagawin ng bata? Iiyak na lang. Pero kung nagmamature tayo, alam mo sa sarili mo na hindi ka iiwanan ng Panginoon. Palalakasin ka. Hindi ka humingi ng tulong sa iba, kundi mo lang tatakbuhan ang Panginoon. Kasi siyang source ng kalakasan. Amen po? Kaya dapat makita ang paglago sa atin. Verse 15. Sa halip, panatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Kapag mayroong division sa loob ng church, hindi naman tayo ang nasasaktan ang Panginoon. Yung ulo ng iglesia. Yun ang pinakamasakit. Masaktan man ako halimbawa, pero mas masakit yun sa Panginoon. Hindi po ba kayo? Kaya sabi, andyan, manatili ang katotohanan ng may pag-ibig. Nasa inyo na eh. Nasa atin na. Yung pag-ibig ng Diyos. Binigay na sa atin. Amen po ba? Kaya sabi dyan, manatili na lang. Huwag alisin. Huwag baliwalain. Dahil mananatili ang katotohanan at ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ipakita natin. Sa ating kapwa. Magpaumanhinan. Amen? Magpapakumbabaan. Amen? Ibinagid kanina sa verse 2 na hinihiling ni Apostol Pablo. Okay? Ito pa rin yan, yung context yan. Kasi apektado ang church. Apektado po ang church. Verse 16. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan, at sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-ugnay-ugnay at ang bawat isa ay nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. So kung ang bawat isa na binigyan ng kaloob ng Diyos, nagtutulong-tulong, nagkakaisa, walang problema sa paglago ng church. Walang problema sa paglakas ng church. Kasi nagtutulungan, nagkakaisa. Ganun po. Yung panalangin po natin daily na online, pagbabantay po yan. May ma-experience na po tayo na ang kaaway nakakapasok dahil wala tayong proteksyon. Ang panalangin na mabaliwala, kaya hindi natin nababantayan. Lahat tayo, prayer-warrior yung dapat. Amen po? Lahat tayo nagbabantay. Responsibilidad po natin yan bilang mga mananampalataya. So these verses, nagpapakita po ito ng maturity. Nagpapakita siya ng maturity. Paano tayo lalago? Paano tayo magpa-function together? Bawat isa, lang sa verse 16, dapat, sabi dyan,
Ang bawat isa ay nagtutulungan, gumaganap ang bawat isa ng kanilang tungkulin. Okay? So nagpaparsyon tayo together. So ang title po natin this morning, ang introduction, ano? Title po natin ay Growing Up in Christ. Okay? Growing Up in Christ. So mabilis na lang yung mga puntos po natin kasi halos nabanggit ko naman na doon sa introduction. Pero bibigyan na natin ng pansin yung bawat points po natin. So number 1, yung goal. So tayo ina-address po dito. Kung si Apostol Pablo, yung sulat niya patungkol sa church, sa mga mananampalataya sa church, ito sa atin na papakinggan natin ngayon, ina-address po tayo. Bawat isa. Ang church mismo, ang kabuuan ng church. Ano po yung number 1 na goal po natin? Maturity and unity. Sabihin nga po natin sabay-sabay kay DN. Maturity and unity is very important sa church. Napakahalaga po nito. At sabi sa verse 13, sa ganitong paraan, maaabot natin lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay bilang o hanggang maging katulad tayo ni Kristo. So pagkakaisa, dahil isang katawan po tayo, dapat may unity. Habang nagkakaisa po tayo, nakikita dapat yung pagbilago sa ating buhay spiritual. Hindi pwedeng magkahiwalay po yan. Amen? So halimbawa, kayong sa pamilya, lagi kayo nag-aaway-away, meron po bang unity doon? Wala. May maturity kaya doon? Wala. Kung nagmamature, dapat nag-unawaan sa isa't isa, nagpapakumbaba sa isa't isa, kung makikita yung pagkakaisa. Amen po. So, hindi pwedeng paghiwalay yan. Kasi ang destination po natin, maging katulad ni Kristo. Yun po yung goal natin. Pag yung maturity at unity naghari, nangyari, okay? Mag-grow tayo. Lalago po tayo. Okay? Gusto niyo po bang lumago? Okay? Lumago ang inyong pera sa bangko? Kung meron. Gusto natin lahat tayo ay lumago. Ang baby po ba cute? Ay cute? Ang baby. Cute po ba? Depende sa baby. So ang baby cute po, no? Pero hindi siya manatiling baby. Talagang ilalaki siya eh. Kaya minsan sabi ng mga magulang, sana hindi ka na lumaki. Kung bata ka, ang cute-cute mo eh. Ngayon lumaki ka, hindi na. Pasaway, sakit ng ulo. Tama po ba mga magulang? Kasi nasasabi natin yun eh. Sana hindi ka na lang lumaki. Pero hindi natin may iwasan yun. Dahil lahat tayo, hindi mananatiling baby. Mag-grow talaga po tayo. Hindi siya forever na baby. Kailangan ma-develop yung strength. Kailangan ma-develop yung character. Kaya sabi ng Diyos sa atin, I want you to grow until you look like my son. So, gusto ng Diyos ko. Yun ang gusto ng Diyos na makita ko sa atin. Lumalag po tayo. Okay? Amen po. Ang growth po ay hindi optional. It is God's plan. Plano po yun ng Diyos. Huwag tayo maging stagnant. Naalala ko yung turo ni Pastor Archie. Stagnant. Tama no? Kung saan kayo. Huwag tayo maging stagnant. Okay? Na parang tuon. Hindi gumagalaw. Naka-steady lang. Pag hindi mo ginalaw yung baso, hindi gagalaw. Pagparamdam. So, dapat po, lumalago po tayo. Hindi ito optional. Ito yung plano ng Diyos sa atin. Na lumago po tayo. Pangalawa, yan po yung goal, maturity and unity. Pangalawa, tingnan po natin yung contrast sa mature at saka sa hindi mature. Mature and immature. Sabi doon sa verse 14, at kapag naabot na natin ito, ano yung tinutukoy po niyo doon?
Yung naabot niya na. Yung maturity. Kapag naabot na natin yung maturity, ayan, sabi dyan, hindi na tayo tulad ng mga bata. Okay? So, kailangan maabot natin yun. Kaya sabi, kapag naabot na natin yun, yung maturity, hindi na tayo katulad ng mga bata. Ano daw? Napabago-bago ang isip. Okay? Tapos, madali tayong madala ng mga iba't ibang aral ng mga taong ang gusto lang ay manlinlang, mag-deceive, mandaya. Eh, ang father of lies at saka ang deceiver, sino po? Diba po? Kapag sinungaling tayo, sino ang napipis? Diba? Kapag nanloloko tayo, sino na ang napipis? Kaya careful tayo, di ba? Dapat, sabi ulit ni Pastor RG, before you speak, think first. Diba? Tama? Kasi madaya eh. Pag lumabas na yung sa bibig yung salita, hindi makasira o makagaling ng yung kapwa. Makadestroy ng kapwa. Kaya very careful po tayo doon. Kapag na-tame natin yung tongue, naalala ko lang naman sa Pastor RD, no Wednesday, tama no? Yung tame, taming the tongue. Kasama yun eh. Sa paglago, kung natututo kang magpigil ng yung dila, gusto mo nang sabihin, puto kutsita, mga ganon. Gusto mo nang, sabihin, pero hindi mo magawa, natitame mo yung tongue. Kasi yung sasabihin mo, pwede maka-destroy ng tao or maka-heal ng tao. Amen? Kaya careful tayo dapat sa ating mga sinasabi. Kaya sabi dyan, maging mature tayo. Kasi ang immaturity, unstable po siya. Hindi po siya matatag. Madali siya makonfuse. Okay? Kapag immature po tayo, yung madali tayong maligaw ng landas. Kaya sabi dyan, nalilin lang tayo isa ng mga tao, kaya hangad lang ito ay dali tayo sa kamalian. Pero kung tayo ay matured na, teka muna, kapatid, parang mali yung sinasabi mo. Nakakasakit ng damdamin, hindi ko sa sinasabi sa ibang tao, pero nasasaktan ako. Careful. Amen? Alam na natin dapat control yung ating mga sarili. Alam natin kontrolin yung ating mga dila. Yun po yung sign ng maturity. Ang maturity ay matatag dapat. Ang foundation, salita ng Diyos. Yun yung pinakamagandang katibayan na makita yung paglago sa atin. Yung salita ng Diyos ang iyong tinutungtungan. Hindi ka nagsasalita sa ganang sa sarili mo, kundi ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yun yung fondasyon na dapat natin pinatatatag. So, magkaiba yung mature sa immature. Okay? Ang laki ng difference. Ang kahilingan ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ay dapat na maging mature. Okay? Lumago dapat. Okay? Maging mature po tayo. Okay? Amen po ba? Amen. Number 3. The way we grow. Yan. Yung paraan ng paglago po natin. Kasi pinag-usapan natin paglago. Ano yung paraan ng paglago natin? Nakalagay po dyan, truth plus love. Sabi sa verse 15, sa halip, manatili tayo. Nasa ina. Eh, hindi ka palang bibigyan ng pag-ibig at saka ng katotohanan. Nasa ina. Manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayong Kristo na siyang ulo ng Iglesia. Yung growth happens only when truth and love work together. Truth and love work together. Truth without love is cruelty. Sa ibang translation, brutality. Okay? Kapag may katotohanan, pero walang pag-ibig, nagiging judgmental ka. Masakit yun. Napaka-harsh. Basta masabi ko yung totoo, pero wala namang pag-ibig. Wala kang pakialam kahit masaktan yung damdamin ng iyong kapwa. Hindi pwede.
Amen? Hindi pwedeng totoo lang, walang love. Hindi naman pwedeng love lang, walang katotohanan. Okay? Kasi papupunsindi yun. Love mo siya, kahit mali yung ginagawa, sige, okay lang. Compromising yun. Kinukonsiti natin. So, hindi rin pwede. So, dapat, truth plus love equals growth in Christ. So, sabi dyan, manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig. So, magkasama siya. Okay? Kaya yung paglago, mararanasan po natin sa ating karakter, sa ating pag-uugali, kapag yung love at saka yung katotohanan magkasama. Ano yung apply sa buhay. Amen po ba? Yung pruning po sa puno, masakit po yun eh. Sa puno masakit po sa puno. Kung i-relate natin sa buhay natin, masakit din po. Kasi may tinatagos ang Lord sa atin. May mga tinatanggal na bahagi ng ating karakter na minsan hindi natin i-let go. So, kailangan tayo i-prune ng Diyos kasi gusto ng ating gardener, yung ating Diyos, ay maging mas mabunga po tayo. Kapag hindi kasi inalis doon, hindi tayo gagawin. Kaya kailangan i-prune po tayo. Masakit, pero ito yung magpapalago po sa atin. Okay? Amen po ba? Kaya yung correction, yung teaching, must always be done in love. Correction, teaching, kailangan may love. Kasi katotohanan ko ito na dapat tayo correct. Dapat tayong turuan. Kailangan may kasama heart to give. Number 4, how we function. So every part working. Okay? So kung paano tayo dapat kumikilos. Ito yung sinasabi sa verse 16. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan ay nagkakaugnay-ugnay at ang bawat isa ay nagkakaisa sa kanilang pagtutulungan. So naka-highlight po dyan yung mga mahalagang salita. At sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin, ang buong katawan ay lalago at lalabas sa kanilang pagmamahalan. So napaka-importante po doon sa kabuuan ng chapter 4. Importante na makita ng Panginoon sa bawat isa natin, maging sa church, ang pagbilago. Kung nagwa-function tayo sama-sama, ginagawa natin yung tungkulin natin, kasi kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, huwag natin tingnan yung ginagawa ng iba. Yun po yung, yun po yung tama. Ito yung practice dapat. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, huwag natin tingnan kung ano yung ginagawa ng iba. Kasi may tendency, compare mo yung sarili mo sa Kanya. Ngayon, pag kinumpare mo yung sarili mo sa Kanya at nakita mo, meron kang pagkukulang, ano nangyari? Nadi-discourage ka, nawawalan ka ng gana. No, is hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi diyan, pinag-ugnay-ugnay tayo, mahalaga ang bawat isa eh. Mahalaga ba ang mata sa katawan? Ang tainga, ang bibig, ang kamay, ang abdo, balon-balunan, okay, lahat. Bawat parte ng ating katawan, mahalaga. Kaya hindi pwedeng sabihin ng mata, hindi kita kailangan kamay. Magkaiba yung function nun. Subukan nyo yung palad nyo, may mata. Alien. Sabihin ng mata, wala ka sa ginagawa ko, nakikita ko lahat. Di ba? Sabi ng kamay, tusukin ko yung mata mo. Ano nangyayari? Nasasaktan na ang katawan. Ang ulo ng iglesia, ang Panginoon. Nasasaktan yung katawan natin, pero masasasaktan ang Panginoon. Amen? Kaya ang kahilingan ni Apostol Pablo, magkaisa, magkaroon ng maayos na pagsasamahan. Hindi pwedeng sabihin ng tainga, hindi kita kailangan. Paa. Hindi pwede.
Sabi nga, may tainga ang lupa, may pakpak ang balita. So, para masagot mo yung balita, magkaad ka. Tama mo ba? Hindi pwedeng nakatayo ka lang dyan, mag-aantay ka ng balita. Ito, nandun doon, may sumisigaw. So, halimbawa lang po, sa labas, nandito tayo. May narinig kayo doon. At, ano isipin nyo? Baka kung ano lang nangyari, ganyan. Pero dahil curious ka, siyempre, pupuntahan mo. Ano gagamitin mo? Kamay? Paa. So pag lumapit ka, malalaman mo kung ano yung totoong nangyari. Hindi ka maniniwala doon sa sabi-sabi. Yung sa baka. Marami na napahamak sa baka. Kaya dapat kung gusto mong malaman ang katotohanan, ikaw mismo. Alamin mo kung totoo. Sign yun ng maturity. Tama ba yung sinabi niya? Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko na papatunayan na siya nga talaga nagsabi. Agree mo ba kayo? Huwag tayo maging Thomas. Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko nakikita yung butas sa kamay ng Panginoon. Eh, buti na lang, hindi nagpapakita ang Panginoon sa atin. Gusto nyo ba makita ang Panginoon? Huwag muna. Ganun po dapat. Lumalag po tayo. So, ang bawat bahagi, bawat isa natin, mahalaga. Sabihin niyo sa inyong mga katabi, mahalaga ka. Okay? Mahalaga tayo mga kapatid. Kapag may isa sa ating nasaktan, ramdam ng buong katawan. Ramdam ng church. Amen? Pagpasok mo pa lang nga dito sa church pag merong nakasimangot, ano mararamdaman mo? Di ba? Hawa-hawa po yun. Ano lang po, yun yung realidad po. Talagang nangyayari po yun. Kaya dapat mag-mature tayo. Kanina yung nagpapaawin po dito, small. Sorry. Sorry po. Di ba? Small but terrible. Di ba? Di pa ako tapos kayo talaga. Judgmental po kayo. Di ba ba? Hindi, honestly, kanina nung kumakanta po tayo, kahit sabihin natin, hindi siya ganun katangkaran. Pero, malakas ang boses. Tama po? Ako na kumakanta, hindi pwedeng mag-tame. Amen? Mapapasigaw din ako, mapapa-awit din ako. Kasi yun yung nararamdaman Tama po? Amen. Kaya kung meron dito, subukan natin, magpakanta din si Mrs. Ethel yung nakasimawa. The joy of the Lord is my friend. Subukan niyo po. Anong mararamdaman niyo? Baka gusto niyo agawin na yung mic sa kanya. Tama po ba? Ito yung realidad. Pero kung nagpa-function tayo individually, ayon sa binigay ng Diyos na regalo sa atin, huwag natin tingnan yung ginagawa ng iba. Ang importante, paano mo gawin ito ng tama sa harap ng Panginoon. Kasi hindi naman sila, yung ginagawa mo, hindi i-judge sa Panginoon yung ginagawa nila. Ikaw mismo ang i-judge ng Panginoon kung ginagawa mo sa Panginoon ng buong puso. Amen? Individual kasi tayo sa harap ng Panginoon. Huwag tayo maging katulad ng Pariseo. Remember yung istorya nung dalawang pumasok sa templo, yung Pariseo at yung Publikano. Ano sabi ng Pariseo? Panginoon, buti naman, hindi ako katulad ng tao ito. Iyabang, di ba? Hindi mo alam yun yung kinalulugtan ng Diyos. Kasi yung puso ang tinitingnan ng Diyos. Yung Pariseo, mayabang na, mapagtunwari pa. Nai-gets ko ninyo? Binigyan tayo ng Diyos
ng tungkulin. Individual. Individual tayo dapat na pagbutihin yung tungkulin ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi alam niyo po, kung lahat tayo nagpa-function, sama-sama bilang isang church, ang ganda ng sinabi sa uli, ang buong katawan ni Kristo, ang church, ano daw sabi? Ano po? Ano daw po? Lalago at lalakas. Dalawa po yan. Hindi ka lang lalago, hindi lang lalago ang church, kundi lalakas pa. Imagine niyo kung nagkakaisa po tayo dito. Meron tayong pagkakaunawaan sa isa't isa. Ang kaaway, walang tuwa. Amen? Ang kaaway, walang tuwa para makapasok dito. Kasi pinaghaharian tayo. Hindi natin problema yung paglago at paglakas. Ang Diyos ang gagawa mo. Ang dapat lang natin gawin, yung tungkulin na ibigay sa atin ng Panginoon, gampanan ito. Amen po. Si Christ ang source ng lahat. Mag-serve tayo sa Kanya ng buong puso para tayo ay lumago sa ating buhay spiritual. Life application. Number 1. Yung goal, be like Christ. Maging katulad ni Kristo. Hangarin po natin, araw-araw, maging katulad ni Kristo. Nasa trabaho pa man, pisina, sa eskwelahan, be like Christ. Maging katulad ni Kristo. Kasi representative tayo dito sa mundo. So, be like Christ. Number 2, yung character po natin. Be stable Christian. Yung maging matatag ka na Kristiyano. Hindi ka na sway. Hindi ka na dadala ng mga maling katuruan, ng maling kaisipan, kasi matatag ka bilang isang Kristiyano. Pangatlo, yung method po natin. Speak truth in love. Magsalita ka ng totoo, huwag mo kalimutan, may pag-ibig ka. Amen? Truth plus love. Number 4, ito yung isa sa mga dapat action. Do your part in the body. Gawin mo, pali yung bahagi mo sa katawan ni Kristo. Hindi ka nabubuhay na mag-isa. Nabubuhay ka kasama ang mga mananampalataya. Nakipag-isa tayo kay Kristo na dapat mag-function tayo bilang isang katawan ni Kristo. Amen po ba? Ito po yung challenge sa atin. Ang tanong, lumalago ba tayo? Hindi yung tanong. Lumalago ba tayo? Madali ba akong maligalig o maliklig? Madali ba akong ma-shake? Baby Christian pa rin ba ako? Mga tanong po yan. Ano yung may tutulong ko sa church? Ano yung magiging partisipasyon ko para tumatag ng church? I-commit natin yung sarili natin sa Panginoon. Bawat isa po sa atin ay mahalaga. Bawat isa sa atin may tungkulin ibinigay ang Diyos. Sa pagharap natin sa Panginoon, ikaw ang tatanungin ng Panginoon. Amen po. Kaya yun yung dapat natin isipin. Lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Ating idea. Kay Kristo, patuloy akong lumalago. Ulitin po natin, kay Kristo, patuloy akong lumalago. Minsan pa ulitin natin, kay Kristo, patuloy akong lumalago. Mas malakas pa po, kay Kristo, patuloy akong lumalago. Kahit din mo sila yun, parapangan natin ng Panginoon. Ang galing po natin, po tayo sa ating po Panginoon. Makita po sa atin yung pagkakalisa. Bago po tayo manalangin, tayo po umawit. Atin po ang Panginoon. Gawin natin yung oras na ito para sa ating Panginoon. Individual po tayo, pinakausap ng Panginoon.
sa pagkakamali, sa pagkakamali, sa kawalan, sa nasusunod mo, napakumbaba. Ang Diyos kami patawad sana, sa pagkakamali, sa pagkakamali, sa kawalan kami sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Panginoon, napatawaran Pag-isahin mo ang aming ang makakita laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. isipan sa bilang sa ating Panginoon. Nasusunod mo, napapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Sa pagkakamali, sa pagkakamilapit, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Yes, Lord. Pwede po ba natin taas ang ating mga kamay? Tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. Marami tayong pagkukulang. Marami tayong pagkakamali. Pero ang kapatawaran, iginawad na ng Panginoon sa atin. Lord, salamat po. Kami pinatawad mo sa aming mga pagkakamali. Sa aming kasalanan, salamat po pinatawad niyo kami dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Aming panalangin, Panginoon, na pag-isahin niyo aming mga puso, ang aming isipan, tanda ng pagmamahal sa bawat isa. Palutin mo kami, Panginoon, ng inyong pag-ibig at makita po sa aming mga buhay ang tunay na pagiging malabong Kristiyano. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito nakita niyo po ang bawat kamay na nakataas. Alam niyo, Panginoon, yung mga kahilingan ng bawat isa. Alam niyo po kami mga pinagdadaanan namin sa buhay. Wala pong nalilingid sa inyo. Kaya Lord, sa oras na ito, ibuhos po ang kasagutan sa mga panalangin kahilingan ng aking mga kapatid. Kabigatan Panginoon sa kanilang mga pinagdadaan ng suliranin.
problema man ito sa pamilya, Panginoon, igawad niyo po sa kanilang tahanan, sa kanilang miyembro ng pamilya, ang pagkakaisa at pagmamahal. Panginoon, sa inyong church na itinilagato dito, Lord, tinatas namin ito sa inyo. Maghari ka sa aming buhay, makita ang pagkakaisa, makita ang pag-uunawaan. Ang puso namin, ang isip namin ay sa inyo po namin pinagkakatiwala. Kayo, Panginoon, ang maghari sa aming mga buhay. Makita ko sa bawat isa ang paglago. Salamat po, Panginoon. Tinanggap po namin ang pagpapala mula sa inyong salita at ang basbas ng iyong Santong Espiritu maranasan po ng inyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Dinadakila po namin ang iyong pangalan. Pinararangalan ka namin, Panginoon. Salamat po. Ikaw nagkakaisa namin panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakpan mo.